So, ito yung ating pagninilay-nilayan. Decision determines destiny. So, ibig sabihin, ang mga desisyon ay nagpapasya kung ano yung ating kapalaran, ano yung ating destiny. Sapagkat sinasabi nga ang buhay ay hindi isang bagay na pagkakataon. Ito ay isang bagay ng pagpili. So, ang bawat desisyon na gagawin natin ngayon o gagawin ng bawat isa, ito ay humuhubog sa ating kinabukasan. Kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng kwento ng mga kalalakihan o kababaihan na ang mga tadhana ay pinagpala o nasira ng mga pagpili na kanilang ginawa. So kaya nga, decisions determine destiny. So nasa atin pala ang pagpili. Mga desisyon natin ang pagpili. Kaya tayo ay, yan yung ating kahit na nagiging kapalaran. Sapagkat ito ay isang makapangyarihan ng katotohanan na tumatakbo sa buong kasulatan. Kaya nga narito ang mga mensahe na magagamit natin kung bakit decision determines destiny, sapagkat kung paano ang isang desisyon ay gagawin natin, tayo mismo pala ang gagawa ng ating mga destinasyon. So ang Diyos lamang ang nag-a-approve. Pero nasa atin ang pagpili dahil hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kaya kung ano yung ating kapalaran, iyon yung ating desisyon. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, maaring humubog sa natitirang bahagi ng ating buhay ang bawat desisyon na ating pinili. Kaya iyan yung ating kapalaran. So kaya nga, ano nga ba yung sinasabi sa banal na kasulatan? Sabi niya sa Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. So ito yung ating choice. So kaya nga, God has given every person the power of choices. So nasa atin ang pagpili. So kaya nga sinasabi na binibigyan tayo ng Diyos ang bawat mga tao ng kapangyarihang pumili. Ang mga pagpiling iyon, malaki man o maliit, ay humubog sa ating kapalaran. Kaya nga, decision determines destiny sapagkat nasa atin ang choice. Ang ginagawa lang ng Diyos, kung ano yung choice mo, iyon ang magiging kapalaran mo. Iyon yung gagawin ng Diyos sa atin. So kaya nga, ito'y sinasabi na, hindi ka lang produkto ng iyong kalagayan, kundi ang iyong mga desisyon. So nagiging produkto tayo ng ating mga desisyon. So kaya nga, ang pangunahing katotohanan sa Biblia tungkol sa mga desisyon at nagiging tadhana natin. So ang ating desisyon kung ang nagsasabi ng ating tadhana. So yan determines destiny. So kaya nga, ano nga ba yung mga desisyon na dapat nating gawin, ng mga desisyon na nagpapasya ng ating tadhana. So kaya, ano yung dapat nating tandaan? Una, every decision is a seed and every decision has a direction. So ibig sabihin, bawat desisyon ay binhi. So ibig sabihin, kung ano man yung ating desisyon, iyan yung itinatanim natin. Bawat desisyon ay may direksyon. So kaya nga ito'y sinasabi, tulad na lamang mula sa halamanan ng Eden hanggang sa ngayon, ang pinili mo ngayon ay lalago sa iyong bukas. So ibig sabihin, yung pagpili natin ngayon, ano man ang pinili natin, lalago man ito or hindi lalago, nasa atin ang choice. So kaya nga, ang bawat desisyon na gagawin natin ay nagpakilos sa ating buhay na maging mas malapit sa layunin ng Diyos o higit pa rito. So yung ating mga pang-araw-araw na pagpipilian, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumikilos or paano tayo gumugugol ng oras or tumutugon, ito ay hahantong sa isang destiny. So ito yung ating choice.
kung paano tayo magsalita, gumugol ng oras at tumugon. So ito yung ating magiging direksyon, magiging lugar. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reap what he sows. So ibig sabihin, huwag tayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi mabibigo. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. Kaya nga, decision determines destiny sapagkat kung ano ang ating binhi na nilagak, iyon yung magiging aanihin natin. So kaya nga ito yung sinasabi na isang makapangyarihang prinsipyo ng prinsipal na paghahasik at pag-aani. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon, mga pagpili, at ang ating mga pag-iisip ay may kahinatnan, katulad ng natural na mundo. Kung nagtanim tayo ng mais, so ang aanihin natin ay mais. So ibig sabihin, hindi ka makakakuha ng mansanas o hindi ka makakakuha ng mangga. So kaya nga ang spiritual na buhay, kung ano ang itinanim natin sa ating puso, yan din yung ating iisipin. Ating mga relasyon at ang ating mga paglakad kasama ang Diyos. Sa huli, yung ating destination ay aanihin natin. Kung ano yung ating tinanim, yun din yung ating aanihin. So kaya nga sabi ng Panginoon, do not be deceived. Hindi natin madadaya ang Diyos sapagkat minsan iniisip natin na hindi tayo aabutin ng mga aksyon o kaya kaya nating lukuhin ng Diyos. So ngunit pinapaalalahanan tayo na huwag tayong magpaloko. So kaya nga sinasabi niya, God is not mocked. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kinuputya. So hindi tayo maaaring madaig o makipaglaro sa Diyos. So kaya nga nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin or nakikita niya kahit nakatago, kahit naman saan tayo, magtago, nakikita tayo ng Diyos. Kaya nga, whatever a man sow, so kung ano man yung itinanim natin, ito rin yung ating aanihin. So kapag naghasik tayo ng pagmamahal, kabaitan, panalangin, pagbubukas palad, at ang salita ng Diyos, aani tayo ng pagpapala, kapayapaan, kaunlaran, tagumpay, dahil ang ating itinanim ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung sinasabi na dapat priority natin ang Diyos dahil kung priority natin siya, tayo mag-aani ng kapayapaan, kaligayahan, tagumpay, at higit sa lahat, good health. So kaya nga dito sinasabi, at spiritual ng paglago, kung maghasik tayo ng alitan, buot, galit, hinanakit, kasalanan, pagkamakasarili, pagpapabaya sa Diyos, ang kahinatnan nito ay magpapakita din sa mga tao. Kung ano yung ginawa niya, makikita niya rin. So kaya nga ito yung sinasabi dahil ang salita ng Diyos, kung ano yung naririnig natin, iyon ang isinasabuhay natin. At itinanim sa ating puso, ito yung paghasik. So kaya nga, ay magpapalago sa ating pananampalataya ang pag-aani. So kaya nga sinasabi pa niya sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. So, di ba minsan akala natin yung daan natin ay matuwid, ngunit ito pala ay kapahamakan. So kaya nga ito yung sinasabi na isang mapanlinlang paalala. Ang pangangatwiran ng tao ng walang patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa atin sa maling landas, kahit na ito ay tama sa palagay ng tao. So kaya nga ito yung sinasabi, may isang paraan na tilang tama na ipinapakita nito kung gaano mapanlinlang ang ating sariling pang-unawa. So kaya nga ito'y maaaring isipin na gumawa tayo ng mabubuting desisyon para sa atin. Ngunit kung hindi ito nakahanay sa katotohanan ng Diyos, maaari tayong kumantong sa kagulo, pagkapinsala, pagkasira. So kaya nga, ito yung kahalagahan ng dapat ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa bawat
desisyon na ginagawa natin. So dahil dito, ito yung ngunit ang wakas nito ay daan ng kamatayan. Kapag hindi natin ina-acknowledge ang banal na Espiritu ng Diyos, ito yung sinasabi, but it ends is the way to death, of death. So ibig sabihin, ang huling resulta ng paglakad sa pagtitiwala sa sarili o kasalanan, sa halip na karunungan ng Diyos, ito yung espiritual na kamatayan, pagkawasak, at masakit na mga kahinatnan. So kaya nga ito yung sinasabi na ito ay mahusay na ugnayan kung ano ang itinanim natin sa ating pag-iisip o kilos, ito rin yung aanihin. At kung pinili natin ang landas na tama sa ating sariling mga mata, hindi sa kalooban ng Diyos, ito ay nagwawasak tayo ng mga binhing mapagwasak. So, ibig sabihin, yung ating itinanim na binhi ay mapangwasak kapag hindi na aayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, ang bawat mananampalataya ay mabuhay lamang sa salita ng Panginoon. So, kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan kung ano ang pananampalataya ay darating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa pag-asa sa kung ano ang bilang tama sa atin. So dapat ang pinapakinggan lang natin sa pamantayan ng ating buhay ay salita lamang ng Diyos sapagkat ito yung tama, ang salita ng Diyos. Walang mali sa salita ng Diyos. Kaya, hello. So kaya nga ito yung sinasabi na dapat kilalanin nating manalig at hindi lamang sa sariling pangunawa, kundi sa salita ng Diyos bilang ating gabay. Ang kanyang salita ay nagliliwanag sa landas ng tunay na patungo sa buhay. So yan yung sinasabi na dapat lahat ng ginagawa natin ay salita ng Diyos. Kaya nga nung isang araw na ikwento ko na rin naman sa inyo nung Friday. So yung aming sasakyan na tumirik. So God is good dahil nasa pwesto. Dahil kung hindi nasa pwesto, kapag hinila yon, ang sabi, ma'am, 11,000 ang pahila. So, tapos ang nangyari, yung aircon, sabi nung manggagawa, ma'am, kung bubuksan po yan, ibababa namin, magbabayad po kayo ng 6,500 pag may damage. Habang binababa, nagdadasal na ako, Lord, ikaw. Thank you, Lord, walang damage. So ngayon, naandun na yung naibaba na. Kasi ang usapan, pag naibaba at ang walang damage, 2,000 lang yung aming babayaran. Kapag may damage, 6,500. So ngayon, habang binababa, wala akong tigil ng dasal. Sabi ko, Lord, alam ko na sa'yo ang pera, sa'yo nang gagaling ang pera. Kaya salamat, Lord, walang damage. Kasi, di ba wala nang aircon yung aming sasakyan. So, ganun ang charge. So, nung chinek niya, so ibig sabihin, nung chinek na, walang damage. Ang mabuti pa doon, dahil sa pumayag ako na ibaba, nalinis na yung aircon, dahil kapag binaba nga daw yun, halimbawa, pinababa ko lang, kahit may damage o wala, may bayad yun, 2,000. So ngayon, dahil yun yung agreement namin, na kapag walang damage, 2,000 lang, pumayag ako na ibaba. So, kaya nga, kapag in-acknowledge natin ng Panginoon, hindi tayo mahihirapan. So, hindi makakaltasan. Dahil sabi ko, Lord, sa'yo naman ang galing ang pera. Wala pong damage yan. Kasi malaking damage. And then, nung kakabitan ng aircon, ito na naman yung damage. yung ayaw na naman umandar. So ngayon, dalawa na yung electrician na pumunta, wala pa din. So nung huli na, God is good dahil yung tamang tao talaga na nakapag-check ng sasakyan ngayon, bago na yung maps, bago na yung gulong, at discounted lahat. So God is good. Dahil yun naman talaga yung namin, napapalitan yung gulong. So yung pagpunta namin ng talyer, tamang tao yung tinuro sa amin. Dahil
dun pa lang, ang ganda na ng sasakyan. Kumbaga, tuwan-tuwa nga si Buboy. Sabi mama, kaunti na lang, ayos na ang sasakyan. Ayos na naman, malamig ng aircon, lahat. So, kumbaga, makina na lang yung medyo, kaunti na lang. So, God is good. Kaya kapag ina-acknowledge natin ng Panginoon, tinuturo niya tayo sa direksyon na yung magiging kahinatnan natin. So, kaya nga ito yung magbabase tayo sa gabay ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil in-acknowledge ko ang Panginoon, tinuro niya kami sa tama. Hindi masyadong malaki ang damage. At the same time, tuwan-tuwa pa yung aming mga puso. Dahil desire naman talaga namin na palitan na yung gulong. So, kaya tinuro kami sa tamang tao na hindi kami nahirapan. So, kaya nga ito sinasabi na tulad na lamang sa halimbawa na isang lugar ng kapayapaan, paglalaan at perfectong pakikisama ng Diyos sa atin. Kaya nga, ito'y sinasabi tulad na lamang sa halimbawa nila, Eva at Adan. Si Eva at Adan, mababasa natin sa Genesis 2, verse 17. Sinasabi dito, "But of the tree of the knowledge of God and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die." So yan yung sabi ng Panginoon. Pero dahil dito sa pagsubok, hindi naniwala sila Eva at Adan. So ito yung ibinigay ng Diyos kay Eva at Adan, ang lahat maliban sa isang bagay. So ito ay hindi lamang tungkol sa isang prutas, ito ay tungkol sa pagsunod, pagtitiwala at relasyon. So kaya nga, God was saying, sabi niya rito, pagtitiwalaan mo ba ang aking karunungan kaysa iyong karunungan sa iyong sarili? So sabi ng Panginoon, sabi ng kasulatan, sabi ng Panginoon sa kanya, "You shall surely die." Ikaw ay tiyak na mamamatay. So ibig sabihin, ito yung utos ng Diyos kapag ginawa natin, mamamatay yung spiritual. Nangangahulugan, na higit ito sa physical na kamatayan, kasama dito ang spiritual death. So ito yung spiritual na kamatayan kapag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. Ito yung paghihiwalay sa Diyos. Ito yung spiritual na kamatayan. So kapag namatay ang spiritual, hindi natin kayang sumunod sa salita ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na emotional, spiritual na pagkasira dahil sa pagkakasala, ito yung kahihiyan at takot. So kaya nga, ito yung kalaunan, physical na kamatayan. So kapag namatay na yung spiritual, susunod ang physical na kamatayan. Ito yung pumasok sa mundo pagkatapos ng pagkahulog or pagkakasala. So kaya nga, ito yung kalayaan na may hangganan. So kaya, hindi nila lang ng Diyos sina Eva at Adan bilang isang robot. Dahil decision determines your destiny. So ibig sabihin, tayong lahat, hindi tayo nilikha para maging sunod-sunuran. Tayo ang nagdidesisyon kung ano yung magiging tadhana natin. So kaya nga binigyan tayo ng kalayaang pumili tulad nila Eva at Adan. Dahil sa pagmamahal at pagsunod ay may kahulugan lamang kapag tayo ay kusang loob. So kaya nga ito nang sumuway sina Eva at Adan ay ang kahinatnan. Ito ay ang kamatayan ay pumasok sa mundo. At ang kanilang connection sa Diyos ay naputol. So tulad ng mga tao, kapag tayo ay hindi sumunod sa babala ng Diyos, ang ating ugnayan sa Diyos ay mapuputol. So kaya nga ito yung nagpaplano na ang Diyos ng daan pabalik sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Natatalo sa kasalanan at pagpapanumbalik sa buhay. So ito lamang ang paraan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na tayo ay papasukin natin sa buhay natin ng Panginoon Kristo, tayo ngayon ay magpapanumbalik sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon Kristo, mananatili ang
spiritual na kamatayan dahil sa kasalanan na nagawa nila Eva at Adan. At tayong lahat ay nagkasala dahil sa ginawa nila. Lahat ng sangkatauhan, walang sino man ang maliligtas kung hindi tayo tutubusin sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So ano pa yung dapat nating tandaan? Decision determines destiny. Pangalawa, sabi dito, God honors right choices, and God gives us the power to choose. Ibig sabihin, pinaparangal ng Diyos ang mga tamang pagpipilian at binibigyan tayo ng kapangyarihang pumili. So kaya dito sinasabi, kahit na sa mahirap na kalagayan, ang matuwid na mga desisyon ay nag-aanyaya sa pagsang-ayon sa Diyos. Hindi kailanman pinipilit ng Diyos ang sino man na sumunod sa Kanya. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon at inaanyayahan tayong pumili kung tayo ba'y susunod sa Kanya o hindi. Kaya nga sinasabi niya sa Joshua chapter 24 verse 14. Sabi niya rito, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house will be served the Lord. So ibig sabihin, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na ito yung pinakamatapang na pagpapahayag ng pananampalataya. Si Joshua na malapit ng mamatay ay tinipon ang mga tao ng Israel at hinahamon silang gumawa ng malinaw na mga desisyon. Susunod ba sa buhay na Diyos o sa mga huwad ng mga Diyos-Diyosan? So kaya nga ito yung pumili para sa iyong sarili sa araw na ito. Ito yung sinasabi, ang mga pananampalataya ay isang pang-araw-araw na pagpili. So ibig sabihin, bawat salita ng Diyos, pinipili nating maniwala. So ibig sabihin, ito hindi lamang tungkol sa isang beses na paniniwala, ito'y tungkol sa pagpili sa Diyos sa lahat ng bagay ng paulit-ulit. So ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, nasa atin ang pagpili kung pipiliin nating maniwala. So kaya nga, hindi tayo pinipilit ng Diyos, hinahayaan niya tayo na magpasya kung ano ang ating paglilingkuran. Tulad ni Joshua, nanindigan si Joshua kung tungkol sa akin o sa aking bahay, sabi ni Joshua. So kaya nga, sinasabi ni Joshua ay hindi lamang nagsasalita para sa kanyang sarili, siya ay nagtakda ng isang spiritual na pamantayan para sa kanyang buong sambahayan. So siya ay pinili niyang pamunuan ang kanyang pamilya sa debosyon, integridad at pagsamba sa isang tunay na Diyos. So kaya nga ito yung napapaligiran ng iba pang mga Diyos-Diyosan si Joshua. So kaya nga kung paano ang Israel ay napapaligiran ng mga huwad hindi mga totoong Diyos, o mga hindi totoong mga kultura ng pagkagambala, gayon din tayo ngayon. Maraming nakapaligid sa atin. Mas marami pa nga naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, pag mga Diyos-Diyosan, parang tulad ng baril-barilan, hindi yan pumuputok. So, ang Diyos-Diyosan, hindi rin nakakagawa. Kasi, hindi yan tunay. Ang baril-barilan, tunay ba? Hindi tunay. So, ganun din ang Diyos-Diyosan, hindi rin tunay. Pero mas marami ang naniniwala sa mga hindi tunay. So kaya nga, ito yung nananatili ang panawagan, makikisama ba tayo sa mundo o tatayo para tayo sa Diyos na buhay? So kaya nga, ito yung mga hamon para sa ngayon. Ito yung hamon sa mundong puno ng nakikipagkompetensya tayo sa mga boses o mga idolatry, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tagumpay ba, pera, o katanyagan, o kaaliwan, sino ang ating paglilingkuran? So kaya nga tulad ni Joshua, ang salita ni Joshua ay isang makapangyarihang paalala na manindigan tayo
Sa tunay, kung tungkol sa akin, sabi niya, kung tungkol sa akin, sambayan kami ay maglilingkod lamang sa Panginoon. So kaya nga yan yung salita ng Panginoon na dapat manindigan tayo. Kahit maraming nakapaligid sa atin, manindigan tayo sa Diyos na buhay at hindi sa mga Diyos na mga Diyos-Diyosan. So kaya nga ito'y sinasabi, hello. So tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph, pinili niya ang integridad kaysa panandaliang kasiyahan. At tulad na rin ng halimbawa ni Daniel, si Daniel ay ang layunin niya ay ng kanyang puso na huwag dumisa ng kanyang sarili. So yan si Daniel. So sinasabi sa Daniel chapter 1 verse 8, sabi niya, ngunit pinasiyahan ni Daniel ang kanyang puso na huwag niyang dumisa ng kanyang sarili sa bahagi ng pagkain ng hari o sa alak man ng kanyang iniinom, kaya kanyang hiling sa prinsipe na mga bating na huwag niyang dumisa ng kanyang sarili. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung itinatampok ang pangako ni Daniel sa kabanalan at katapatan sa Diyos kahit na isang banyagang lupain sa ilalim ng panggigipit na umayon. Gumawa siya ng matatag na panloob na desisyon. Isang layunin sa kanyang puso na manatiling tapat sa kanyang pinahalagahan. Kaya nga ito'y sinasabi kahit na siya ay nasa bihag, pinili ni Daniel ang integridad kaysa i-compromise ang kanyang pananampalataya. Na nagpapakita sa atin ang posibleng parangalan ng Diyos ang anuman ang kapaligiran. Ang kanyang magalang na paraan ay nagpapakita ng karunungan, hindi siya nagre-rebelde o nagre-reklamo. Ngunit gumagawa siya ng isang mapagkumbabang kahilingan, nagtitiwala sa Diyos sa kahinatnan. So kaya nga ito yung God honor right choices and give us the power to choose. So yan ang dapat nating tandaan. Decision determines destiny. Ano pa ang dapat nating tandaan? Number 3. Destiny is shaped by daily decision. So ibig sabihin yung kapalaran ay hugis sa pang-araw-araw nating mga desisyon. Sabi dito, ang ating mga gawi, maliliit o na pagpipilian sa araw-araw ay humuhubog sa ating kinabukasan. Maliit man ito o malaki, ito yung humuhubog kung ano yung magiging kinabukasan natin batay sa ating desisyon. So kaya nga, sinasabi niya sa Proverbs 4 verse 26, isipin mo ang landas ng iyong mga paa at ang lahat ng iyong mga lakad ay matatag. So kaya nga ito sinasabi, ang ibig sabihin na pag-isipan ang landas ng iyong mga paa ay mag-ingat ng isaalang-alang ang ating mga direksyon ng ating buhay. Mag-isip bago tayo kumilos at timbangin ang mga kahinatnan ng ating mga pagpili. So nasa atin ang pagpili, kaya dapat hayaan natin ang lahat ng ating mga lakad ay nagmumungkahi ng pagbuo sa ating buhay sa matatag na prinsipyo. Hayaan ang ating mga aksyon ay nakaugat sa karunungan, katotohanan at maka-Diyos na layunin, hindi lamang sa mga udyok ng ating sariling pag-iisip o mga tao. So dapat ito ay nakabatay sa prinsipyo layunin ng Diyos na sa Kanya nagmumula ang karunungan, katotohanan, at maka-Diyos na mga layunin. So dapat yun yung ating isinaalang-alang. Ano pa ang sinasabi? Sa verse 27, Proverbs 4 verse 27, turn not to the right hand nor the left, remove thy foot from evil. So ibig sabihin, huwag kang lumiko sa kanan o kaliwa, ilayo mo ang iyong mga paa sa kasamaan. So ibig sabihin, turn not to the right hand nor to the left hand. So ibig sabihin, ito ay tawag na manatili tayo na kaltoon sa landas ng Diyos. Hindi yung pabaling-baling tayo, hindi natin alam kung ano yung ating direksyon. Huwag tayo magambala or madala sa mga tukso
or pagdududa or makamundong impluensya. So kaya nga sabi niya, alisin mo ang mga paa mo sa kasamaan. So alam naman natin. Alam na natin ang kasamaan. Amen? So kaya, lumayo tayo dyan. Ito yung isang direktang utos na umiwas tayo sa kasalanan. Alam natin kasalanan, huwag na natin gawin. Hindi para ligawan o iligaw o palitlapitan. Ngunit lubusang tayong lumayo. Lubusang lumayo, alam naman natin. Ang ginagawa ng makadiyos at mga kasalanan. Ito yung spiritual na disiplina, pagkapare-pareho at karunungan. Ito ay tungkol sa paglalakad sa makitid na landas na nakatutok lamang sa mata ng sa harapan. Manatili tayo nakaayon lamang sa kalooban ng Diyos. Amen? So ano nga yung halimbawa dito? Tulad na lamang sa halimbawa ni Ruth. Mababasa natin yan sa Ruth chapter 1 verse 16. Sinasabi niya rito, pinili ang katapatan at pananampalataya sa Diyos kaysa pagbabalik sa kaaliwan. So kaya sinasabi niya sa Ruth chapter 1 verse 16, sinabi ng Ruth, huwag mong ipahamamanhid sa akin na iwanan ka o bumalik ka sa pagsunod sa iyo, sapagkat kung saan ka paruroon, ay paruroon ako. At kung saan ka matutuluyan, ako'y makikituloy. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. So kaya ito'y sinasabi ni Ruth, sabi niya rito, ito yung pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng katapatan at debosyon sa Biblia. Si Ruth ay isang babaeng Moabita, ay nagsasabi sa mga salita ito sa kanyang biyanang si Noemi. Sabi niya rito na piniling manatili sa kanya kahit na pagkamatay ng kanilang asawa. Kaya ito'y sinasalamin ito ng malalim na pangako, pananampalataya, at pagpayag na iwanan ang lahat ng pamilyar na sundin lamang ang Diyos at suportahan ang isang tao ang mahal niya. So kaya, hello. So kaya nga dito yung sinasabi sa banal na kasulatan, destiny is shaped by daily decision. So kaya ano pa ang dapat nating gawin? Ano pa ang dapat nating tandaan? Decision determines your destiny. Sinasabi dito, number 4, obedience aligns you with God's destiny. So ang pagsunod ay nakaayon sa iyo sa tadhana ng Diyos. So kapag tayo sumusunod, ito ay itatadhana tayo ng Diyos sa gusto natin, sa pagpili natin. Ito yung hindi aksidente naabot ng tadhana. Ito ay naaabot sa pamamagitan ng paglakad lamang sa pagsunod at pananampalataya. Isang desisyon sa isang pagkakataon. So ibig sabihin, sinasabi sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So ibig sabihin, willing and obedience. So ibig sabihin, ito yung ninanais ng Diyos, hindi lamang ang panlabas na pagsunod, kundi ang pusong-pusang loob. So sabi niya rito, kumain ng mabubuting bagay ng lupain kapag tayo ay susunod at willing. Bukas puso or ang kusang puso mong ginagawa. Ibig sabihin, nagsasalita ng pagpapala, paglalaan at kapayapaan kapag tayo lumanakad sa mga daan ng Diyos. So, ibig sabihin, obedience to God, ang pagsunod sa Diyos ay nagbubukas ng pinto sa kanyang pinakamahusay para sa ating buhay. Hindi lamang sa spiritual, kundi pati na rin sa practical, physical. Nais niyang pagpalain ang mga sumusunod sa Kanya ng may tapat na puso. So kaya nga, willing ba tayong sumunod sa Kanya? So kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na ang ating pagsunod, ito yung magtatakda sa atin, mag-aalay sa atin ng tadhana ng Diyos dahil sa pagsunod natin. So, ibig sabihin, kung tayo sumusunod, so 100%,
hindi maghihirap ang tao, hindi mananatiling may sakit ang tao, hindi mananatiling problematic ang tao kapag tayo sumusunod. Bakit hindi tayo mahihirapan? Dahil alam natin na ang Diyos ay nasa atin. Sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, tinanggap ninyo sa Diyos at hindi na kayo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, kapag tayo susunod, hindi na tayo nagmamay-ari ng ating buhay. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nagmamay-ari ng ating buhay, lahat ng gusto ng Diyos para sa atin ay mabuti. Ayaw niya na may sakit ang tao. Ayaw niya na naghihirap ang tao. Ayaw niya na nagdurusa ang tao. Kaya lang, dahil sa hindi nga siya sumusunod, yun ang nagiging kapalaran niya. Dahil hindi siya sumusunod. So kung nagiging masunurin tayo, sabi ng Panginoon, bubuksan niya ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan, hindi sumusunod. Kaya yung tao, yung mga hindi sumusunod, laging kulang. Dahil hindi nabuksan ang pintuan. So iyan ang sinasabi na, dahil tayo banal na Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, susunod na tayo. Hindi na tayo nagmamayari ng ating sarili. Kaya nahihirapan ang tao dahil siya ang nagmamayari ng kanyang sarili. Hindi siya sumusunod. So kung sumusunod tayo sa Diyos, alam natin na hindi tayo ang nagmamayari ng ating sarili. Susunod tayo. So kaya ang tao, dahil hindi niya alam, hindi siya sumusunod. So kaya, ang sarili niya ang sinusunod niya, hindi ang Diyos. Amen? So kaya sinasabi na ang ating katawan ay templo bilang mga mananampalataya. Ang ating physical at katawan ay sagrado dahil sa banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa loob natin. Tayo ay isang buhay na tinitirhan para sa Diyos. So ibig sabihin, ang Diyos ay naninirahan sa atin. Hindi naninirahan sa ribulto. Hindi naninirahan sa larawan. Hindi naninirahan sa halaman. Sa tao lang naninirahan ang Diyos. So kaya nga yung iba minsan nagsasamba sila sa mga camel, sa mga Buddha, sa mga kahoy. So kaya nga ito yung sinasabi, hindi tayo nagmamayari ng ating buhay. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Kaya nga, dapat tayong sumunod para i-align tayo ng Diyos sa ating kapalaran. So kaya hindi tayo nakaka-align sa kapalaran ng Diyos dahil hindi nila sinusunod ang Diyos. Wala dito, lahat tayo sumusunod. Amen? Lahat tayo sumusunod. Kaya nga, hindi tayo tayo ay pag-aari ng Diyos. Nakadepende lamang tayo sa Kanya. Sabi niya rito, kung ano ang ating sinasabi, ginagawa, iniisip, ay maaaring parangalan ang Diyos na buhay sa loob natin. So, hindi napaparangal ang Diyos kapag ang iniisip natin ay makamundo. So, ibig sabihin, dahil tayo pag-aari ng Diyos, dapat ang pamumuhay natin nakabatay lamang sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang salita, para yung ating destination ay iyon ang destination ng Diyos para sa atin na maging hayahay, walang sakit, walang mahirap. Yan ang destination ng Diyos para sa atin. Pero nasa atin ang choice dahil sa decision natin. Dahil yung mga tao hindi sumusunod sila. Hindi sumusunod sa Diyos, kaya minsan sinisisi pa nila ang Diyos sa mga kapalaran nila. Kaya nga, tayo yung binili tayo ng halaga ng Diyos, kaya dapat nating luwalhatiin siya na dapat sundin natin. So dahil ito'y pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Kristo sa kamatayan at muling siya'y nabuhay. Ito yung nagbayad siya, ang Diyos mismo, ang Panginoon Kristo mismo ang pinakamahalaga para sa ating kalayaan, kaligtasan at bagong buhay. So kaya dapat natin
I-honor natin ang Diyos. Parangalan natin ang Diyos sa ating katawan. Dahil hindi tayo nagmamay-ari ng ating katawan. So ngayon, kung hindi tayo nagmamay-ari ng ating katawan, dapat sumusunod tayo. Inaalay natin ang ating sarili sa kapalaran na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sinasabi na, tayong lahat ay mahalaga. Tayong lahat ay tinubos. So tayong lahat ay tinawag upang mamuhay ng iba. Dahil ikaw, ako, tayong lahat na mananampalataya ay pag-aari ng Diyos. Amen? So dapat tayong sumunod sa Kanya lamang para yung ating destination ay naka-align sa layunin ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na ang ating katawan ay sagrado, hindi disposable. So kaya nga ito'y sinasabi, lahat ng tungkol sa atin, ating mga aksyon, ating mga salita, at ating mga pagpipilian ay maaaring luwalhatiin natin ang Diyos. So dapat ang pamumuhay natin ay nagpaparangal sa Diyos ay isang magandang tugon ng pagmamahal sa kung ano ang nagawa ng Diyos para sa atin, para sa iyo, para sa akin, sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi pa sa banal na kasulatan, so, yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sinauna na yun. Tulad na lamang sa halimbawa, sinasabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 7, ang Panginoon ay nagpapadala ng kahirapan at kamatayan. Siya ay nagpapakumbaba, siya ay nagmamataas. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi, hindi ko na isama dyan. So, nasa atin ang pagpili kung bakit ang tao ay nagiging mahirap. Kung bakit ang tao ay nagiging mayaman, nasa atin ang choice. Decision determine destiny. Nasa atin ang choice kung bakit nahihirapan, kung bakit nagdurusa, kung bakit naghihirap, kung bakit yumayaman. Nasa atin ang choice. Dahil sa pagsunod. Maaring hindi laging madali ang paglalakad sa pagsunod, ngunit ito'y palaging hahantong para sa ikabubuti natin. So, ibig sabihin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin ang pagsunod. So, nasa atin na ang pagpili kung gusto natin na tayo maging mayaman, gusto natin na maging mahirap, yun yung magiging destiny na ibibigay ng Diyos sa iyo. Dahil kung ikaw ay susunod, sabi ng Panginoon, wala kang sakit. Sabi ng Panginoon, magiging mayaman ka. Kaso hindi naman nila sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya, nasa kanila ang pagpili. Nasa bawat tao ang pagpili. Kung gusto natin yumaman, sumunod tayo. Kung gusto natin na walang sakit, maniwala tayo sa salita ng Diyos na siya ang magdadala ng sakit. So, kaya ito'y sinasabi na ang Diyos ang may control ayon sa ating desisyon. Kung gusto natin, kahit na ito'y posisyon, katayuan, pananalapi, or impluensya, lahat ng ito ay nagmumula sa kamay ng Diyos bati sa ating desisyon. Kaya, nasa ating desisyon, kung saan mo gustong ilagay ka ng Diyos. Kung gusto natin na tayo mayaman, susundin natin ang Diyos na bubuksan niya ang dungawan sa langit na wala na tayong sapat na silid na kalalagyan. So, Malakay 3:10. So, kung gusto natin na walang sakit, sabi ng Panginoon, siya ang magdadala ng sakit. So, anong ibig sabihin? Maniwala ka na ang Diyos ang magdadala. So, kaya yung iba, dahil hindi nga sumusunod, so nananakawan siya. So, nananakawan dahil sa hindi siya sumusunod, natatakot siya. So, ang magiging resulta lang naman kung hindi tayo pakikinggan ng Diyos sa lahat ng ating panalangin, kung hindi tayo sumusunod. Dahil hindi nga sumusunod, sabi ng Panginoon, dahil ito yung kapag hindi sumunod ang tao, so takot siya. Kaya nananakawan. So, ibig sabihin nananakawan,
So instead na dapat para maprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga hanap buhay, ang kanyang kalusugan, dahil siya'y nagnakaw, hindi naprotektahan ng Panginoon. So kaya, destiny niya na manatili ang sakit, manatili ang mga problema. Dahil sabi ng Panginoon, kayo'y sumpa sapagkat ako'y inyong ninakawan. Makatuwid bagay nitong mga buong bansa. So ibig sabihin, ito kung tayo ay nasa posisyon ngayon, kung ano yung kinalalagyan natin, nasa ating desisyon. Kaya nga, desisyon determine your destiny. Kaya nga, ito'y manalalaman na tayo nagtitiwala sa Diyos ay nakikita, nalalaman, at maaari tayong dakilaan sa kanyang perfectong panahon. Kung ikaw ay nasa isang lugar na kasaganaan, mananatili tayong magpakumbaba at alalahanin ang pinagmumula ng pagpapala ay mula lamang sa Panginoon. Kaya tulad ng halimbawa sa Biblia, example of obedience leading to destiny, tulad ni Mary. Si Mary, na ina ng ating Panginoon Jesucristo, sinunod ang mensahe ng anghel na dalhin ang Panginoon Jesucristo. Ang kanyang oo ay nagdala ng tagapagligtas sa mundo. Kaya nga sinasabi sa Luke chapter 1 verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left here. O ibig sabihin, ito yung tinanggap ni Mary. Ang sabi ng anghel ng Diyos na si Gabriel na siya ay isang magdadala na Panginoong Jesucristo, isang batang birhen si Maria na naglihi at manganganak sa ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Kaya sabi ni Maria, ako'y alipin mo, Panginoon. Kinikilala ni Maria ang kanyang posisyon ng may kababaang loob. Handa siya maglingkod sa layunin ng Diyos kahit na ang pagtawag ay magdadala ng mga hamon na hindi niya mapagkaunawaan sapagkat siya'y magdadala, hindi pa nga siya nag-aasawa, virgin pa siya. So kaya nga ito yung sinasabi na natupad, sabi ni Mary, naway matupad ang iyong salita sa akin. Sa halip na lumaban, si Mary ay tinanggap niya ng buong buo ang mensahe na isinuko niya ang kanyang sarili sa plano ng Diyos nang may pananampalataya at pagtitiwala kahit na wala sa kanyang ang sagot. So kaya nga ito sinasabi, ang tugon ni Maria ay isang pananampalataya ng pagsuko sa katapatan na itinuturo nito kung ano ang pagsasabi sa Diyos ng oo sa Diyos kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi tiyak. So dapat lahat tayo kapag Diyos ang pinag-uusapan, salita ng Diyos, laging oo kahit hindi natin sigurado. So lahat ng salita ng Diyos kapag tayo maniwala, magiging posible. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, kaya handa ba tayo magsabi, oo Panginoon? Kapag tinawag niya tayo, kahit na ano yung mangyari, hindi natin alam kung anong hindi tiyak, ngunit handa tayong magsabi, oo Panginoon. So ibig sabihin, lahat ng salita niya, wala tayong sasabihin na, imposible yan Panginoon. Kailangan, oo Panginoon. So huwag tayo magiging contradict sa salita ng Panginoon. Dahil kapag tayo nagtitiwala ba tayo sa mga plano ng Diyos kaysa ating mga takot, kaysa ating sariling pangunawa o sariling kakayanan? Kaya nga ito'y sinasabi, ang tunay na pagpapasakop ay kadalasang nagsisimula sa simpleng pagsunod tulad ni Maria, pagkatiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. So ano pa ang tinuturo sa atin? Decision determine your destiny. Ito yung you can reverse wrong decision through repentance. So kahit nasa sitwasyon ka na, nasa destiny ka na ng pagkakasala, kung tayo ay nagbalik loob, sabi dito, maaring baliktarin ang mga maling desisyon, kahit na mali na yung ating desisyon. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisisi, maibabalik tayo sa tamang desisyon ng Diyos para sa atin. Gaano man kahirap ang ating mga naging pagpili, maaaring magbago ang tadhana sa pamamagitan ng pagsisisi. So kahit na tayo nagkasala,
Nagkasala na tayo. Mali ang ginawa natin. Ngunit tayo nagsisi. Ituturo pa rin tayo ng Panginoon sa kung ano ang desisyon niya para sa atin. Dahil ang desisyon ng Panginoon sa atin, ayaw niyang magkasala tayo. Ayaw niya na manatili tayo sa kasalanan. Ngunit, dahil kung tayo ay nagdesisyon tayo na tayo magsisi, itutuwid niya tayo sa tamang desisyon, tadhana na para sa atin. Lahat tayo ang tadhana ng Diyos ay mabuti. Walang tadhana ang Diyos sa atin na tayo ay magpatuloy ng pagkakasala. So kaya nga sinasabi niya rito, maaari nating baliktarin ang maling mga desisyon sa pamamagitan ng pagsisisi. So kahit na andyan ka na sa maling desisyon at nagsisi tayo, ilalagay pa rin tayo ng Diyos sa kanyang destiny. Ang destiny ng Panginoon ay lahat ay maging mabuti tayo. Gusto niya na wala tayong sakit. Gusto niya na tayong mamuhay sa kagalakan, biyaya, tagumpay, pagpapala. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya kung nasa desisyon ka na nagkasala tayo, dapat tayong magsisi. Yan ang sabi niya. Sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Halimbawa, tulad ko, dati nasa pananampalataya ako nang nagsasamba ako ng mga larawan. Umaadin pa yan ako ng, ano ba yun, yung salubong, pagkabuhay. Alas 4, sisimba ako doon sa salubungin. So doon na yun, nagkasala ako. So kung alam mo na na mali yan, pwede tayong magsisi. Pagsisihan natin yung ginawa natin pagsasalubong dahil hindi naman dapat salubungin. So iyan yung sinasabi na kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon, kailangan natin magsisi. Ipayag natin ang ating kasalanan dahil siya yung tapat, tayong patatawarin niya sa ating mga kasamaan. Anuman ang kasalanan natin. Pumapatay, nagbababae, naglalakero, nagdodroga, kung tayo nag-confess sa lahat ng ating kasalanan, babaguhin tayo ng Panginoon. Kahit ang dami mong babae, ang dami mong lalaki, ilang santo yung sinambahan mo, ilang ribulto ang binili, kung tayo magsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Iyan ang utos ng Diyos na tayo patatawarin. Sabi niya, maaari natin baliktarin ang mga desisyon. Maling desisyon na tayo bumili ng maraming larawan para sambahin. Maling desisyon na magpatayo ka ng ribulto para sambahin. Maling desisyon yon. Kaya sabi niya, maaari natin baliktarin ang maling desisyon sa pamamagitan ng pagsisisi. So kaya nga, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tinawag tayo ng Diyos para maging tapat at bukas sa Kanya na kinikilala ang ating mga kasalanan sa halip na itago ito. So kailangan natin ipahayag lahat ng kasalanan. So kaya nga sinasabi, siya'y tapat at makatarungan. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako at makatarungan sa pagbibigay ng kapatawaran dahil binayaran ng Panginoon Jesucristo ang halaga sa bawat kasalanan natin. Lahat tayo binayaran niya. Lahat tayo. Kaya tayo ay patatawarin at lilinisin niya. Yan yung dahilan kung bakit siya namatay at muling nabuhay. Para tayo ay magbalik loob sa pamamagitan ng pagsisisi. So kaya nga sinasabi, patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi nilinis din niya tayo. Ginawa tayong matuwid sa harapan niya. Ito'y hindi bahagyang pagpapatawad. Ito'y ganap na pagpapanumbalik. So hanggat hindi ka nagsisisi sa inyong pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang panahon sa Diyos, yan yung dapat natin pagsisihan. Amen? So kaya nga sinasabi, ito yung pag-amin ay hindi tungkol sa pagkondina or pag-judge. So yung iba, pag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, sasabihin, nag-judge ka na agad.
So, hindi naman salita ng tao ang tinuturo natin. Salita ng Diyos. Kaya wala silang karapatan na sabihin na nag-judge tayo. Dahil hindi naman natin salita yung pinapahayag natin. So, yung iba dyan na nakakarinig na, nag-judge na naman yan. Mga ribulto, mga larawan, judgmental na naman yan. So, hindi ganon. Dahil tayo, ang salita ng Diyos, kinukorek para tayo ay matuto sa pamamaraan ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay tiyak. Hindi batay sa kung ano ang nararamdaman natin, ngunit ito'y batay sa kanyang katapatan at karunungan. So kaya nga, ang pagtatapat ay nagpapanatili sa ating relasyon sa Diyos na sariwa, bukas at buhay. So kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, tulad na lamang sa halimbawa ni Peter. Biblical example si Peter. Si Peter tinanggihan ang Panginoon Kristo ng ilang beses. Nagsisi at naging haligi siya ng unang simbahan. Mababasa natin yan sa Luke chapter 22 verse 61. Sinasabi niya rito, lumingon ang Panginoon na tumingin ng diretso kay Pedro. Naalala ni Pedro ang salitang sinabi ng kanyang Panginoon. Bago tumilao ang manok, ngayon, itatapwa mo ako ng 3 ulit, sabi ng Panginoon. So kaya nga ito yung sinasabi, bumaling ang Panginoon na tumingin ng diretso kay Pedro, matapos itinanggi ni Pedro ang Panginoon Kristo ng 3 beses, gaya ng sinasabi niya, diretsong tumingin ang Panginoon Kristo kay Pedro, hindi yun galit, ngunit malamang na kalungkutan, pagmamahal, at malalim na pangunawa, inunawa ng Panginoon si Peter. So kaya nga ito yung sinasabi, naalala ni Pedro ang salita ng Diyos na pagtanto niya kaagad ang kanyang ginawa. So nagsisi na si Pedro. Ang salita ng Panginoon Kristo ay bumalik sa kanya ng may masakit na kalinawan, na pumukaw ng matinding pagsisisi sa kanyang puso. So, yun yung naalala ni Pedro. Yung itinanggi niya ang Panginoon Kristo, itinatwa niya. So, ito yung sinasabi na sandaling nagpakita. Alam niya ang kahinaan ni Pedro, ngunit mahal niya si Pedro. So tayong lahat ay mahal ng Diyos. Gaano man tayo makasalanan tulad ni Pedro, na itinanggi siya ng 3 beses, ngunit mahal ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay mahal. Binibigyan tayo ng chance para magsisi, para manumbalik sa tamang tadhana ng Diyos para sa atin. So ito yung kahit nasa pinakamalakas at pinakatuon at tagasunod ay maaaring mabigo. Ngunit ang kapangyarihan ng pananalig, ang kalungkutan ni Pedro ay hahantong sa kanyang pagsisisi at pagpapanumbalik. So dahil doon, nagsisi si Pedro. So ano ang dapat natin pagnilay-nilayan kahit na tayo ay nabigo? Kahit na tayo nabigo sa una sa mga desisyon natin, ang Panginoong Jesucristo ay tumitingin pa rin para sa atin ng may pagmamahal. Hindi sa pagtanggi, hindi niya tayo tinatanggihan. So ito yung pananalig mula sa Banal na Espiritu ay naglalayo na akayin tayo pabalik. So akayin niya tayo, kaya you can reverse wrong decision through repentance sapagkat ang Banal na Espiritu ay naglalayo na tayo akayin pabalik sa biyaya, hindi sa kahihiyan. Kaya ito yung kabiguan ni Pedro ay hindi ang wakas. Naging bahagi ito ng kanyang patutuo sa pagtubos at lakas na ibinigay ng Diyos sa kanya. So kaya nga sinasabi pa sa verse 62, at siya'y lumabas at umiyak na mainam. So yan ang sinasabi na nagsisi si Pedro at siya ay naging. Dati siyang manguusig, ngayon siya ay isa na siya disciple ng Panginoon Jesucristo. Dahil siya, yung gawa niyang desisyon ay nanumbalik dahil sa kanyang pagsisisi.
So kaya nga't mahalaga na kapag tayo nakagawa ng mga maling desisyon, kailangan natin magsisi dahil ang gusto ng Diyos na tayo ay yung desisyon natin ay naka-align sa Kanyang layunin dahil ang layunin natin na gusto ng Diyos sa atin ay maging mabuti tayong lahat. Amen? So kaya nga, ang ating kapalaran ay hindi nagpapasaya sa ating mga kondisyon. Ngunit ito sa pamamagitan ng ating pagpipilian. Ang langit at lupa ay nagmamasid kung ano ang ating pinipili. Ano ba ang ating pinipili? So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, piliin natin ang buhay. Piliin natin ang buhay dahil sinasabi dito upang ating ibigin ng Panginoong Diyos, sundin natin ang Kanyang tinig at kumapit lamang tayo sa Kanya. So kung nasa atin, magpasya ngayon para sa Diyos, para sa katwiran, para sa tadhana. So nasa atin ang pagpasya. Yan ang magandang balita. Decision determines destiny. So yan ang magandang balita na ipinahayag ng Panginoon. So palakpakan po natin ang Panginoon. So, tayo po'y tumayo.